Napakadilim ng gabi at buwan lamang ang nagsilbing ilawan ko. Sa daan nang ako ay naghangad na lumakad patungo si binalita ilang Jesus. Ang pangalan ko nga pala ay Nicodemo, isang pariseo at miyembro ng pangunahing konseho ng mga Hudyo. Sa kabila ng aking posisyon bilang isa sa mga pangunahing pari at tagasunod ng batas ni Moises, hindi pa rin mapanatag ang aking sarili sa aking mga ginagawa. Para bang mayroon akong hinahangat na malaman pa. Laging bumabagabag sa aking puso ang mga katanungang nakapagbibigay luwalhati ba ako sa Diyos? Karapat dapat ba ako doon sa kanyang kaharian? At paano ko matitiyak ang aking walang hanggang patutunguhan? Nang marinig ko patungkol sa ibinabalita nilang Jesus, ako ay namangha. Nakagagawa daw siya ng maraming himala sa harapan ng mga saksi at nakapagpapagaling siya ng mga karamdaman. At maging ang mga nahalian ng mga masamang espiritu ay napapalaya. Minsan narinig ko siya at sa aking pandinig para bang naituturo niya ang salita ng batas higit pa sa amin. Naniniwala akong siya'y mula sa Diyos, ngunit ang aking katanungan, siya nga ba ang Mesyas? Sa gabi ding yun, ang aking pag-uusisa ang nagtulak sa akin upang hanapin siya. Tumungo ako doon na walang nakakaalam, maging ang aking mga kasama, dahil alam kong hindi sila sang-ayon sa aking gagawing hakbang. Ngunit pinuntahan ko pa rin si Jesus kung saan siya namamalagi. Isang madilim na gabing iyon nang siya ay aking makatagpo. At ang sabi ko sa kanya, Guro, alam kong ikaw'y tagapagturo na mula sa Diyos. Sapagkat totoo ang mga himalang ginagawa mo at walang makatutulad noon. Kaya naman, ang katanungan ko sa iyo ay kung paano ko makikita ang kaharian ng Diyos. Naantig ang aking kaluluwa nang ibaling niya ang kanyang pagtingin sa aking mga mata. At ang sabi niya, Nicodemo, hanggang hindi may panganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang kaharian ng Diyos. Yung panganak na muli? Anong ibig sabihin nun? Yun po yung tanong ko sa kanya. Posible bang bumalik uli ako sa tiyan ng aking nanay upang isilang na muli? Habang ako'y nakikinig, muli siyang tumingin sa aking mga mata at sinabing, Nicodemo, hindi ang pisikal na pagkasilang ang ibig kong sabihin, kundi ang espiritual na pagkasilang. Iba ang isinilang sa laman sa pagkasilang sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi kong iyon. Kailangan kang ipanganak muli. Alam niyo, napahiya ako nang sabihin niya ako na pagturo ng batas sa Israel, ngunit hindi ko nauunawaan ang lahat ng ito. Matapos noon, ipinaliwanag niya sa akin ang pagkakaiba ng pamumuhay sa laman at pamumuhay sa espiritu. Unti-unting nagliliwanag sa aking isipan ang kanyang mga sinasabi, lalo na nang ipaliwanag niya ang pag-ibig ng Ama na sa langit para sa lahat ng tao. Ang sabi niya, mahal ng Diyos ang sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang maniwala sa kanyang anak, hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga sinabi ay nagbigay liwanag sa aking mga mata upang makita ko na ang aking kausap ay ang anak ng Diyos, ang Mesyas, at nagtiwala ako sa kanya. Nang iwan ko ang Panginoong Yesus sa gabing iyon, ang kanyang mga salita ay bumabalik-balik sa aking puso at naging makahulugan ang gabing iyon na aming pagtatagpo. Iniwan niya sa akin ang hamon kung ako ay tutubo. Ako, si Nicodemo, na nakatagpo sa ilaw na nagbibigay liwanag sa mundo. Ang hamon sa akin sa kabila ng aking tungkulin, yayakapin ko ba ito? Pipiliin ko bang maipanganak na muli? Mga kapatid, isa lang ang daan patungo sa langit. Hindi ang mabubuting gawa o pagiging religyoso.
Ito ay ang personal na relasyon sa Diyos. Kagaya ng hamon ni Jesus kay Nicodemo, kailangan kang maipanganak na muli. Sa Juan 1:12, sapagkat ang sino mang sa kanya ay tumanggap, pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos. Naranasan mo na bang maipanganak na muli? Marahil ganun din ang kalagayan mo ngayon. Nakatayo ka sa krus na daan at kinakailangan kang pumili. Nasa sa iyo ang desisyon. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Noel Pasaporte, na isinasalaysay ang buhay at karanasan ni Nicodemo na makikita sa Juan Kapitulo 3. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Magpalait po tayong lahat ng ating Panginoon.